Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta? Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa bumubuo ng Papa Dudut Stories sa Papa Dudut YouTube channel. Ako po si Elena Maris de Guzman ng Barangay Dagatan, Dolores, Quezon Province. Matagal na po ako nakasubscribe sa inyong channel at marami na akong napakinggang horror at love stories. Kaya eto ako ngayon na inspired na sumulat din sa inyo para i-share sa lahat ang aking naging kwento ng pag-ibig at kababalaghan. Papa Dudut, way back to 2015 nang ako po ay isang college student nang makilala ko ang aking boyfriend na itago na lang po natin sa pangalang Ryan. Actually, hindi po siya ang unang boyfriend ko. May mga nanligaw at naging boyfriend din ako bago ko siya nakilala. Pero lahat naman sila ay hindi nagtagal sa akin dahil gaya ng ilang babae ay malakas ang topa ko at tanging si Ryan lamang ang nakakaunawa at nakakapagpasensya sa akin. Samantala, may pagkamahiyain si Ryan. Matangkad, slim body at matalino, at ang nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging sweet, loving, understanding niya at mahaba ang pasensya para sa isang kagaya kong maldita. Pero aaminin ko rin na hindi perpekto ang aming relasyon. Kasi madalas kami ang mag-away kahit sa maliit na bagay. Ewan ko ba, kahit ako yung mas matanda sa kanya ng 2 years, ay parang bata akong magtampo at tupakin. Mataas kasi ang pride ko dahil alam ko na mas nakakatanda ako sa kanya. At dapat ako lagi ang tama. Ayun tuloy, para kaming aso't pusa. Pero kahit na ganoon ay si Ryan na ang nagpapasensya sa akin. Tapos para mawala ang galit ko ay madalas niya akong bigyan ng pampalubag loob tulad ng pagkain, love letters, and flowers. Super sweet niyang lalaki. Malambing siya kahit na ako ay parang walang sweetness sa katawan. Samantala, parehas nga po pala kaming breadwinner ni Ryan. Pero siya ay nag-stop sa pag-aaral sa college dahil hindi na kaya ng parents niya. Nasuportahan pa ang tuition fee niya sa school. Kaya nagtrabaho muna siya para makatulong sa kanyang mga magulang at maipag-aral ang kanyang 2 pang kapatid. Pero kahit na ganoon ay never akong nakalimutan ni Ryan at ramdam na ramdam ko talaga na isa rin ako sa top priorities niya. Kaya na-realize ko na sobrang swerte ko kay Ryan at ipinagpalagay ko na lamang noon na baka nga siya na talaga ang true love ko at ang lalaking nakatakda para sa akin. Umabot ng 4 years ang relasyon namin, Papa Dudut. Legal na kami both sides. Kaya may tiwala na ang parents ko sa kanya at saka nakikita naman nilang good intentions ang hangad ni Ryan sa akin. Sa kabilang banda, si Ryan ang dahilan kaya nakakaranas ako ng kababalaghan noon. May third eye kasi siya at natatakot talaga ako nung una kapag nagkukwento siya ng mga nakakatakot na paranormal experience niya. Nahalata naman yon ng boyfriend ko na natatakot na ako kaya hindi na siya nagkukwento pa sa akin. Pero Papa Dudut, hindi ko maiwasang kabahan. Lalo na kapag nakikita ko yung reaksyon niya
na natatakot. Kahit na wala akong nakikita, na-imagine ko pa rin yung nakikita ng boyfriend ko. Isa sa mga hindi ko makakalimutang experience ay noong nangyaring kaganapan noong February 2016, Saturday. Matagal na rin pero fresh pa rin sa isipan ko yung nangyari sa amin ng boyfriend ko sa bahay ng kaibigan namin somewhere here in Rizal. 4 lang kaming nag-overnight noon. Umakyat na kami sa kwarto noong friend namin after naming kumain sa kusina nila. 10 PM na noon. First time ko lang makapunta doon sa bahay na yon pero si Ryan ay twice nang nakapunta doon. Aakyat ka pa ng hagdan pataas, ilalim kasi noon ang parking area nila. Sa taas ay 2 yung kwarto, isang guest room at yung kwarto ng kaibigan namin. Magpo-food trip kami kaya bibili yung 2 naming kaibigan sa tindahan. Medyo malayo yung tindahan kaya kailangan pa nilang magmotor. Naiwan kami ng boyfriend ko. Tingnan natin yung guest room, doon tayo matutulog mamaya, ang sabi ni Ryan sa akin. Nung lumabas kami para tingnan yung guest room, papasok na sana ako sa loob. Nung napatingin siya sa may bubong ng bahay ng friend namin. Nang mapalingon ako sa kanya ay nakita ko ang reaksyon niya na parang biglang nagulat at natakot. Kaya sinundan ko ng tingin ang tinitingnan niya. Nakita mo? Tanong niya sa akin na may halong kaba. Ang alin? Pagtataka kong balik sa kanya. Pagkatapos noon ay itinuro ni Ryan ang bubong. Tumingin ako sa tinuro niya pero wala akong makitang kahit na ano. Pero nanlamig ang buong katawan ko noong mga sandaling yon. Nakatingin siya dito, ilak mo yung pinto, bilis. Nagmamadaling wika ni Ryan sa akin. Pumasok kami sa kwarto ng kaibigan namin para mag-lock ng pinto. Ano bang nakita mo? Usis ako sa boyfriend ko pagkatapos noon. May nakita akong malaking tao, basta parang anino tapos nakatingin sa atin. Sagot niya sa akin habang kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkatakot. Wala naman ako nakita eh. Gawa-gawa mo lang yata yun para ikis ako eh. Biro ko na lang sa kanya pero deep inside ay takot na rin ako. Pero binibiro ko na lamang siya para mabawasan yung takot namin. Samantala ay sumilip ako sa bintana. Teres lang ng kwarto yung nakita ko. Ang tagal naman nila. Sabi ko habang niyakap ko siya ng mahigpit nang mapansin kong hindi pa rin nawawala ang takot sa mukha ni Ryan. Hindi kasi ako sanay na makita siya ng ganon. Palabiro ang boyfriend ko pero alam ko kapag nagbibiro lamang siya, akala ko nga ay dada moves lang siya. After 5 minutes may kumatok, Papa Dudut. Nagulat kaming pareho pero walang kumikibo sa amin. Katok lang ng katok. Tapos ay tinanong ng boyfriend ko kung sino tapos nagsalita yung 2 kaibigan namin. Kinuwento namin yung nangyari at natakot din sila. Akala kasi namin ay pinagtitripan lamang nila kami. Bumaba yung friend namin para sabihin sa tatay niya na i-rewind yung CCTV. Kitang-kita naman daw doon na walang tao sa bubong or kahit sinong pumasok sa gate noong time na yon. Lahat halos ng tao sa bahay nila ay naalarma. Matagal kaming gising noon at nagkwekwentuhan lang doon sa na-experience ng boyfriend ko. Hindi muna kami natulog sa guest room sa sobrang takot. Nagkwento din yung boyfriend ko na bata pa lang siya noong nag-umpisa siyang makakita. Dati sa likod daw ng bahay nila ay puro puno doon. Palagi daw may sumisit-sit sa kanya pero hindi na lang daw niya pinapansin. At madalas din daw na magpakita sa kanya ang mga yumaong lolo at lola niya at ibang kamag-anak. At kapag sinasabi daw niya iyon sa mga magulang at kapatid niya ay natatakot din sila. So back to the story. Yung about sa CCTV, tinignan nila yung time. Wala naman daw ibang taong pumasok sa gate maliban sa amin.
Mayaman sila kaya may CCTV mapaharap or mapalikod. Kahit mismo sa loob ng bahay ay meron din. Iniisip na lang namin na baka kapre lamang yon or nagbabantay doon sa bahay kasi sabi ng kaibigan namin na yung kwarto niya bagong gawa lang. Inisip na lang namin na nakatira lang doon at nagbabantay. Hindi naman daw kasi ito yung unang beses na nagpakita yung entity na yon. Usually nagpapakita daw yon sa mga bagong salta lamang na pumupunta sa bahay na yon. Yung boyfriend ko ay hindi niya first time na pumunta doon kaya sabi nila ay baka ako daw talaga ang tinitingnan. Pero boyfriend ko ang nakakita kasi nga ay may third eye siya. Anyway, napansin ni Ryan na natakot ako ng husto sa reaksyon ng mukha niya. Sa tuwing nakakakita siya ng mga multo at mga elementong hindi nakikita ng normal na tao. Kaya simula noon ay kinokontrol na rin ni Ryan ang kanyang emosyon. Kapag nakakakita siya ng multo at magkasama kaming dalawa ay nakikita kong pumipikit na lamang siya. Minsan ay hinahawakan niya ako sa kamay. Hindi siya nagpapahalata sa akin na natatakot siya dahil ayaw niya na pati ako ay makaramdam ng takot. Fast forward. Nung dumating kami sa ika-5 taon ay dumating ang pagsubok sa akin. Dahil mahilig akong kumain ng mga maalat at street foods kahit may tinitake na akong gamot para sa UTI ko. Lagi rin akong pinapaalalahanan ni Ryan na tigilan na ang pagkain ng mga maalat at maduduming pagkain. Pero makulit ako at sinasabi ko sa sarili ko na okay lang siguro. Hindi naman lagi. Pero ang totoo pag napapadaan ako galing sa school at may nakitang mga ganitong pagkain ay napapabili ako. Kaya ayon papadudot, lumala ang UTI ko at nahospital ako. Gumastos sa mga magulang ko para lamang gumaling ako sa sakit ko. Nadamay na kasi or sabihin na nating na-infect na rin kasi ang ibang organs ko sa katawan. Gaya ng kidney ko. Madalas akong dinadalaw ni Ryan sa ospital at siya na rin ang nag-alaga sa akin. Kaya nga nagpapaka-healthy ako para kung may transplant man sa'yo ay ako na magdo-donate. Biro niya. Lagi siyang absent sa work niya para lamang maalagaan ako sa mga oras na nasa hospital ako. Hindi rin kasi ako maalagaan ang mga magulang ko. Gawa ng may kapatid akong inaalagaan ng mama ko sa bahay na mas bata sa akin at may trabaho ang papa ko kaya inaasa na lamang muna nila kay Ryan. Naawa nga ako sa boyfriend ko dahil ang dami niyang sacrifices. Pero matapang siya. At lagi lang siyang nakangiti kapag kausap niya ako. Siyang nag-aasikaso sa akin, nagpapakain at kada dilat ng mata ko ay siya ang unang bumubungad sa tabi ko. Kada gigising ako ay naaabutan ko siyang tulog at nakapatong ang ulo sa kamay ko. Nakarecover naman po ako sa sakit ko at binago ko na ang lifestyle ko. At nakikinig na ako lagi sa paalala ni Ryan sa akin sa mga bawal. Ewan ko ba, yung dating maldita at laging tupakin na babae ay nagbabago na ang ugali dahil sa kanya. Mahal mo pa rin ba ako kahit ganito akong tao? Sabi ko sa kanya ng pabiro. Oo naman, hindi ako titigil hanggat hindi mo nababago yung katupakan mo. Sabi niya sa akin ng pabiro sabay ngiti. Sa kabilang banda, pagkatapos ng UTI ko, ay may pagsubok na namang dumating sa akin. This time ay sa relasyon namin ni Ryan. Hindi ko nasasabihin ang dahilan, mahabang kwento kasi. Basta sa lahat ng pinag-awayan namin ay eto yung pinagsisihan kong nangyari. Malapit ng anniversary namin noong araw na yon. Hating gabi, maulan at malalakas ang kulog ng gabing yon. May kalayuan rin kasi ang bahay namin sa kanila dahil wala siyang service. Ay sumasakay lamang siya ng jeep papunta sa amin. Madami akong natatanggap na missed calls, text galing sa kanya. At hinahayaan ko lang ito dahil gusto kong palipasin muna ang sama ng loob ko.
at ayokong makapagsalita ng masakit sa kanya. Nakatulog na ako ng gabing yon, siguro ay dahil sa pagod ng mata ko sa kakaiyak. Lumipas ang 2 araw at hindi ko ginagalaw ang phone ko at hindi ko rin tinitingnan ang mga message niya. Pero dahil ayoko nang pahabain ang away namin ay dali-dali kong kinuha ang phone ko para tingnan at makipagbati na rin sa kanya. Sorry mahal, punta ako dyan, bawi ako. May ibibigay ako sa iyo. Ang huli kong nabasa sa mga text niya. The rest ay puro sorry at panunuyong text lang. Maya-maya ay tumawag sa akin ang kaibigan niya. Kababata niya ito. Na sinabi sa akin na, Elena, okay na kayo ni Ryan? Kagabi kasi umiiyak siya at gusto kanyang puntahan. Pinigilan ko siya dahil maulan pero ayaw niyang magpapigil. Oo, okay na kami, salamat. Simpleng sagot ko noon. Mga ilang minuto ay tinawagan ako ng mama ni Ryan at nagulat ako sa sinabi niya sa akin at tila natulala na lamang ako at hindi makapaniwala. Elena, wala na si Ryan. Sabi ng mama niya sa akin. Ha? Papaanong? Nablangko na ang utak ko ng mga sandaling yon. Dahil hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi ng mama niya. Agad akong pumunta sa bahay nila at nakita kong sarado ito. Sabi naman ng kapitbahay nila ay pumunta daw silang lahat sa ospital kung saan nandun ang katawan ni Ryan at agad ko namang pinuntahan ng hospital na yon. Naabutan ko ang mga kapatid at mga magulang niyang umiiyak sa nakataklob na katawan ni Ryan. Nilapitan ko kaagad ito at nanginginig ang katawan ko at umiiyak. Hagulhol akong umiyak. Nang pagbukas ko ng taklob ay nakita ko siyang wala ng buhay. Maputla, basa at may damage sa ulo. Durog na rin daw ang kanyang ribs. Napansin ko na nakaumbok ang bulsa nito at tila ba may laman. Kinuha ko ito at ito pala ay ang bracelet na ibibigay niya sa akin. Napaiyak ako lalo sa nakuha kong regalo niya para magkabati kami. Sabi ng mama niya sa akin ay nabundol daw siya ng sasakyan dahil nawala daw ito ng preno at madulas pa ang dinadaanan nito at ganun lang kalakas ang impact nito kay Ryan. Kaya binawian siya ng buhay. Ayon ang sabi sa investigasyon ng mga pulis. Nahuli at nakulong naman ang driver ng sasakyan na nakabundol sa kanya. Umamin din ito na medyo nakainom siya ng gabing yon. Gabi-gabi pagkatapos mailibing si Ryan ay lagi na lamang akong umiiyak at sinisisi ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Halos hindi na ako lumalabas sa aking kwarto at mabaliw-baliw kakaisip na hindi makapaniwala na wala na ang boyfriend ko. Dito na nangyari ang pagpaparamdam niya sa akin. Isang gabi ay napanaginipan ko siya na nakangiti sa akin at sinabi ko sa kanya na mahal, patawarin mo ako. Lagi kong sinisisi ang sarili ko sa nangyari sa iyo. Kung hindi ko lang sana pinairal ang pride ko. Ikaw lang, hindi ko naman magagawang magalit sa iyo, mahal. Sagot ni Ryan sa akin sabay yakap at haplos sa ulo ko. At yun na nga, Papa Dudut. Gabi-gabi na akong nananaginip tungkol sa kanya at hindi pa rin makamove on sa mga nangyari. Tila ba gabi-gabi ay nilalamig ako na para bang may nakayakap sa akin at hinahaplos ang uluhan ko. Alam kong si Ryan yon dahil paborito niya itong gawin sa akin. Gabi-gabi ay umiiyak ako dahil sa panaginip ko na lang siya nakakasama. At ang pagyakap at haplos niya ay gustong gusto kong nararamdaman. Pero hindi ko na yon maramdaman pa. Naisip ko na paano na ngayon na wala ng true love ko. I guess baka destiny kung maging matandang dalaga na ako. Samantala, Papa Dudut, na-depress ako noon at parang nasisiraan ako ng isip. Napapansin na rin ng mga magulang ko na hindi na ako makafocus sa studies at sarili ko. May nagsabi sa mama ko na dapat ko nang palayasin
Sa puso ko si Ryan dahil ang espiritu niya ay di dapat na nakikihalubilo sa mga buhay. Dinala ako nila sa isang kilalang albularyo sa amin. Binigyan niya lang kami ng kandila at dinasalan ito. Sinabi nito na bago ako matulog ay sindihan ko ito at kapag napanaginipan ko siya ay dapat sabihin ko sa kanya na okay na wala siya. Kinagabihan bago ako matulog ay sinindihan ko ang kandilang binigay sa akin bago ako matulog. Napanaginipan ko na siya na nasa isang magandang paraiso kami. Nasa ilalim siya ng puno, nakangiti sa akin at para bang inaantay niya ako na lumapit sa kanya. Agad ko siyang pinuntahan at niyakap at sabay sabing, "Mahal, gusto kong lagi kang nasa tabi ko. Pero gusto ko na ring manahimik ang kaluluwa mo. Patawarin mo ako sa lahat, mahal. Elena, hindi ko kayang mawalay sa iyo. Para sa ikabubuti mo ay handa akong gawin ang lahat." Sabi naman ni Ryan sa akin sabay ngiti. "Hindi ka ba natatakot sa akin?" Pahabol na wika pa niya. "Alam mong takot ako sa multo, pero mas takot akong mabuhay nang wala ka." Sagot ko at pinunasan niya ang luha ko at gaya ng nakagawian niya. Yakap at hinaplos niya ang ulo ko. "Mahal na mahal kita palagi. Paalam, mahal." Yun ang huling sinabi ni Ryan sa akin. Maya-maya ay may tumapik sa akin at nagising ako bigla. Si mama pala ang tumapik sa akin dahil daw umiiyak ako habang tulog. Simula noon, Papa Dudut, ay wala nang nagpaparamdam sa akin na yumayakap at tumahaplos ng buhok ko tuwing gabi. Mag-isa lang kasi lagi ako sa kwarto ko kaya alam kong si Ryan ang gumagawa nun sa akin ng bagay na yon. Nakapag-focus na rin ako sa studies ko at sa sarili ko dahil nakamove on na ako sa mga nangyari. Dinadalaw ko ang puntod ni Ryan at sinasabing salamat sa wagas na pagmamahal at sakripisyo niya. Umantong man ito sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana'y mapili mo itong i-ere kahit na hindi nakakatakot masyado ang kwento. Basta wag na kayong mag-alala sa akin kasi masaya na ako sa buhay kahit na wala pa rin akong asawa. Masaya na akong makasama ang pamilya ko, sina mama at papa at mga kapatid ko. Muli, maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Elena. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Masakit mang mawala ng taong minamahal pero kailangan mo talagang mag-move on para sa iyong sarili. O naintindihan namin ang iyong pinagdaraanan pero hindi ka nabuhay lamang para magdalamhati. Tandaan natin na binigyan tayo ng buhay ng Diyos para maging masaya tayo at may matutunan tayo. Buhay tayo kasi may magandang plano pa siya sa atin. Kaya wag nating sayangin ang ating buhay at hayaan natin ang Diyos na dalhin niya tayo sa kanyang magandang plano para sa atin. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para po sa mga horror stories. Ang link po niyan ay makikita sa homepage ng channel na ito. Likewise, suportahan niyo po ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan ay may weekly prizes po kaming pinamimigay sa mga lucky viewers. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa